Samantala, gusto ng kampo ni Senator Bongbong Marcos na magkaroon ng hiwalay na canvassing para sa prosesyon ng pagka-vice-presidente kung saan gigitan nga sila ni Congresswoman Lery Robredo. Pero hindi ito pinagbigyan ng National Board of Canvassers. At kaugnay niya, makapanin natin live sa studio si Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz, tagapagsalita at campaign advisor ni Senator Marcos. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa ating mga tika-pakinig. Nasa linya rin ng telepono si Atty. Romulo Macalintal, legal counsel naman ni Congresswoman Robredo. Attorney, good morning. Hi, good morning, Arnold at kay Jonathan. Magandang umaga, Romy. Magandang umaga. Okay, kapatid. anong basihan bakit yung kampo po ni Senator Bongbong gusto hiwalay yung canvassing sa pagka-vice-presidente o kaya bilangan muna bago proklamasyon, parang gano'n, di ba? Audit muna, audit. Ayan. Hindi, ang gusto lang natin mangyari, Igan, alam naman ito ni kapatid na Romy, ay magkaroon ng hiwalayan na canvas. Sapagkat dalawang dokumento kasi sa isang COC. Mayroong dokumento para sa presidente, mayroong dokumento para sa vice-presidente. Ang sinasabi namin, pwede na talagang matapos yung presidential canvass, maski na iisa pa lang ang babasahin na dokumento tungkol sa presidente, sapagkat nag-concede na lahat para sa presidente. At yun naman ay makikita lahat doon sa dokumento na yun. Separately, mayroong listahan para sa presidente at mayroong listahan para sa vice-presidente. Kaya lang gusto namin na magkaroon para sa vice-presidente sapagkat alam naman natin gitgitan nga ito. At may mga dokumentong tingnan natin doon sa mga i-represent. Ito po yung mga certificates of canvass na gusto namin busisiin na mabuti kasi nakalagay po sa rules, ang kailangan dyan ay due execution and authenticity ng mga COCs, yung certificates of canvass. Ano ba ginagamit yung termino? Irregularidad o dayaan? Hindi, irregularidad lang. Okay. May mga katibayan pa bang kampo ni Senator Bongbong na nagkaroon nga ng irregularidad? Meron po. Sa proseso? Meron kaming nakikitang mga irregularidad pagdating sa proseso. Ang isang example po niyan ay nagkaroon ng mga COC na 3 beses napalitan. Meron din yung nagkaroon ng mga pagre-reconvene po yung Provincial Board of Canvassers. Halimbawa, na hindi nalalaman ng mga representatives ng mga kandidato. Okay. Yun lang po. Reaction agad mula kay Atty. Romy Macalintal. Atty. Yung sinasabing magkahiwala, hindi po pwede yun. Kasi iisang envelope ang ginamit yan, iisang balota, iisang makina, iisang tao ang nag-transmit ng mga dokumentong yan. Kaya hindi po pwede yung hiwalay. Kasi pareho silang hindi pa proklamado, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay wala pa namang napoproclaim. Hindi pa sila officially proclaim. Kaya kung ihihiwalay mo yung Pangulo, ay hindi po pwede yun sapagkat iisa lamang ang dokumento pinag-uusapan dyan kung tutuusin. Yung sinasabi ni Jonathan na may mga pagkakamali daw o kaya may binago sa mga COC, yan technical matter lamang yan. Yan ay pinagtibay na nasa COMELEC noong yung COC ng mga senador ay dinala sa COMELEC para mag-canvass. Lahat ng nasa ating COC na may kaunting problema, ipinaliwanag yan ng mga Board of Canvassers kung bakit nagkaganon, kung bakit na-delay ang kanilang transmission. At pinagtibay din ng mga nasabing Board of Canvassers na lahat ng mga abogado, lahat ng mga watchers ay naroon noong iyan ay binago ng nasabing mga Board of Canvassers. Hindi kayo naniniwalang may irregularidad sa nagdaang eleksyon? Ay wala Kung may irregularidad, kahit na doon sa speech ni Mr. Bongbong Marcos, sinabi niya, hindi niya alam kung anong irregularidad. Tinanong siya, yung bang irregularidad na sinasabi niyong pagbabago, naka-apekto ba yan doon sa pangalawang Pangulo lang? Ang sagot ni Mr. Marcos, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang apektado. Attorney, pare-pare tayo nakakuha ng server, no? Transparency server. Nakumpleto ba ng kampo ni Robredo yung pagbilang ng election returns? Ay, wala makakakumpleto sa election returns. Ang pinokumpleto dyan ay yung certificate of canvass. Okay. Pero kahit na hindi ka kumpleto ng election returns, Igan, kung talagang mayroon silang katibayan na iyan ay may mali, ay ako, hinahamon ko sila rin.
magpakita ka lang ng isa. There were 93,000, 95,000 election returns. Oo. Magpakita ka lang ng isa. Isa lang election returns na hindi tumutugma doon sa Okay. election returns na ginamit sa transparency server. Alam mo, yan lang ang katibayan dyan. Wala nang Ilan ibang po- katibayan patutunayan. Sa pagbilang po ng kampo ni Robredo, ilan po ang lamang niya kay Bongbong? Nasa 250,000 yan. 250,000. Based on mga Okay. certificate of canvass. At kami, Arnold, meron kaming kopya ng certificate Apo. of canvass. Eto, tanungin ko na si- Bongbong Marcos meron din. Atty, tatanungin ko si Jonathan, nakumpleto niyo po rin Yeah, yung okay. pagbilang. Nakumpleto na rin. O ilan naman ang lamang ni Bongbong kay Robredo sa bilang niyo? Halos ganon. Mga almost 300. 300 din. Ba, magkaiba lang ang lamang, no? Magkaiba lang ang Depende yung sino nagbilang. Oh, pero nais ko lang Okay, banggitin Jonathan, na go. nais ko lang banggitin Igan kay kasamang Romy. Yung sinasabi ni kasamang Romy na hindi po pwedeng magkahiwalay ang pagka-canvas at hindi po pwedeng bilangin ng isa-isa sapagkat iisa lang ang dokumento. Nais ko lang ipakita ito, no. Ito po ay galing sa Negros Occidental, Victoria City. Meron po ito, City Municipal Certificate of Canvass, para po ito sa Vice President. Meron itong isa na dokumento ito. At hiwalay sa Presidente. Iisa lang yan, no? Hiwalay sa Presidente. Pinirmahan din po ito ng Board of Canvassers nila. Ganon din po. Tingnan natin, dito sa Pangasinan, ganon din, hiwalay. Hiwalay Isa din. para sa Presidente, isa para sa Vice Presidente. Kaya yung sinasabi po ni kasamang Romy na hindi po pwedeng bilangin na magkahiwalay, pwede pong bilangin talaga yan. At sinabi din po yan nung nag-meeting po kami kahapon sa National Board of Canvassers, implied na pwede talagang ganunin. Hindi, ito may hamon kanina magpakita lang kayo ng isang election return na iba. Magpapakita po kami. Kaya nga itong susunod na ito, mamayang hapon, marami po kami ipapakita na talagang makikita ng irregularidad. Problema, noted lang no? Ayun nga yung problema. Ano ba, Tony? Pwede ba yun? Hindi pwedeng ganun Alam mo, noted lang Wala Hindi pwede. yan. Kasi kung talaga meron yan, matagal lang na ipakita yan. Kahit na doon sa speech ni Mr. Marcos, wala siyang masabi. Nung in-interpret siya ni Pam Aquino, wala siyang masabing anong ang irregular na sinasabi nila, vote buying at saka terrorism. Hindi na pwede yan. Yan yung pag-amin na magpapainalaman sila ng election protest after the proclamation. Okay, basta Alam abangan mo, natin lahat ng mamaya. mga kandidato, meron Okay. silang 30 copies, 30 kopya ng election returns ang nilalabas dyan. Okay. Imposible naman na wala silang kopya niyan. Okay. Atty, maraming salamat. Wala tayong oras. Mamaya, abangan na lang natin yan. salamat. Jonathan, maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Atty. Romy Macalintal sa kampo po ni Congressman Robredo at si Abacada Party's Representative Jonathan de la Cruz sa kampo naman po ni Senator Bongbong Marcos. Mamayang 2:00 po. Makinig kayo sa DCWB at dito sa GMA News.